Magandang araw mga kaibigan. Narinig niyo na ba ang kwento ng isang nilalang na kalahating tao, kalahating kabayo na nagtatago sa kadiliman ng mga gubat sa Pilipinas? Halika, samahan niyo ako sa isang paglalakbay sa mundo ng isa sa pinakatanyag na nilalang sa ating mitolohiya. Ako nga pala si Tito Darbs. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamanghamanghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Ngayon, pag-uusapan natin ang kamangha-mangha at misteryosong tikbalang. Isa ito sa mga nauna kong paksa, ngunit ito ay nakasalin sa wikang Ingles. I-check nyo rin sa aking mga videos at iba rin naman ang paraan ng paglalahad. Nais ko lamang isalin ito sa ating sariling wika para sa mas maiintindihang lingwahe. Panoorin nyo rin pagkatapos nito. Ayon sa mga kwentong bayan na ipinasa sa iba't ibang henerasyon, ang tikbalang ay hindi lang basta isang nakakatakot na figura. Ito ay isang komplikadong nilalang na may malalim na ugat sa ating kultura at kasaysayan. Inilalarawan ito bilang isang matangkad at payat na nilalang na may katawan ng tao ngunit may ulo at mga paa ng kabayo. Isipin ninyo, isang higanteng nilalang na may mahaba at malambot na kiling, madalas na maitim ang kulay habang ang balahibo naman sa katawan ay mas mapusyaw. Isang kapansin-pansing katangian ng tikbalang ay ang napakahaba nitong mga binti. Sinasabi sa mga kwento na kapag ito'y umuupo, ang kanyang mga tuhod ay lumalagpas pa sa taas ng kanyang ulo. Ito ang dahilan kung bakit madalas silang inilalarawan na nakaupo sa paraang tila niyayakap ang kanilang mga tuhod habang nagtatago sa likod ng malalaking puno at nagmamasid sa mga taong napapadaan. Pero saan nga ba natin sila madalas na matatagpuan? Hindi sila basta-basta nagpapakita kung saan-saan. Ang mga tikbalang ay karaniwang iniuugnay sa mga lugar na madilim, liblib at masukal. Paborito nilang taguan ang mga kakahuyan, lalo na ang mga kawayanan o sagingan. May mga kwento rin na nagsasabing naninirahan sila sa ilalim ng mga kahoy at gawa sa batong mga tulay na nag-aabang sa mga taong maglalakas loob na tumawid sa gabi. Ang isa sa pinakakilalang tirahan ng tikbalang ay ang mga malalaki at matatandang puno, partikular na ang mga puno ng balite o Ficus indica at ang puno ng kalumpang o Sterculia foetida. Ang mga punong ito ay itinuturing na mga portal o gateway patungo sa kanilang mundo. Kaya naman pinapayuhan ng mga tao na mag-ingat at magbigay galang kapag dumadaan malapit sa mga ganitong puno, lalo na sa gabi. Isang simpleng tabi-tabi po ay pinaniniwala ang sapat na para ipakita ang iyong respeto at maiwasan ang kanilang panggugulo. Ang tikbalang ay kilala bilang isang mapaglarong nilalang. Isa sa kanilang paboritong gawain ay ang lituhin ang mga manlalakbay. Kung sakaling ikaw ay naglalakad sa isang gubat at napansin mong pabalik-balik ka lang sa iisang lugar kahit na anong gawin mo, baka pinaglalaruan ka na ng isang tikbalang. Sinasabi na ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paglikha ng mga ilusyon para maligaw ka sa iyong daan. Para malabanan ng ganitong uri ng kapilyuhan, may isang sinaunang paniniwala na dapat mong baligtarin ang iyong damit. Sa paggawa nito, sinasabing malilito ang tikbalang at titigilan ka na nito sa kanyang panggugulo. Pagkatapos, maaari ka nang makahanap ng tamang daan palabas ng gubat. Simple man pakinggan, marami pa rin ang naniniwala sa bisa nito hanggang ngayon. Pero hindi lahat ng engkwentro sa tikbalang ay tungkol lang sa pagkalito at pagkaligaw. May mga kwento rin na nagsasabing maaari silang maging mapanganib. Sinasabing kaya nilang gayahin ang hitsura ng isang taong mahal mo para linlangin ka at dalhin sa kanilang mundo. Ito ang dahilan kung bakit dapat laging maging mapagmatyag, lalo na kung nasa isang lugar na kilalang pinamumugaran nila. Bukod sa pagiging mapanlinlang, ang tikbalang ay may kakayahan ding magbagong anyo. Ayon sa ibang mga kwento, kaya nilang mag-anyong tao para makihalubilo ng hindi napapansin. Maaari rin silang maging invisible o hindi nakikita, na nagpapahintulot sa kanila na magmasid sa mga tao ng hindi nalalaman. Ang kapangyarihang ito ang nagbibigay sa kanila ng reputasyon bilang mga tuso at mahirap hulaan na nilalang. Ngunit may isang paraan daw para mapaamo ang isang tikbalang. Sinasabi na kung magkakaroon ka ng sapat na tapang, maaari mong subukang sakyan ito at hawakan ng mahigpit ang kanyang kiling. Magiging mailap ito at marahas,
susubukan ka nitong ihagis o ihulog. Ngunit kung mananatili kang nakakapit hanggang sa mapagod ito, susuko rin ito sa iyo. Kapag napagtagumpayan mo ito, magiging tapat na alipin at kaibigan mo ang tikbalang at susundin nito ang lahat ng iyong ipag-uutos. Isa pang paraan para makontrol ang isang tikbalang ay ang pagkuha ng isa sa 3 ginintuang buhok mula sa kaniyang kiling. Ang mga buhok na ito ay sinasabing nagtataglay ng kapangyarihan at nagsisilbing anting-anting. Ang sinumang makakuha nito ay magkakaroon ng kontrol sa tikbalang at magkakaroon din ng swerte sa buhay. Ngunit syempre, ang pagkuha nito ay hindi madali at nangangailangan ng pambihirang tapang at bilis. Ang pinagmulan ng paniniwala sa tikbalang ay maaaring masubaybayan pa bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. Ang mga sinaunang Pilipino ay may malalim na paniniwala sa mga espiritu ng kalikasan at ang tikbalang ay isa sa mga ito. Sila ay itinuturing na mga tagapagbantay ng kagubatan. Noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol, sinubukan nilang palitan ang mga paniniwalang ito ng Kristyanismo. Ginamit nila ang imahe ng tikbalang at iba pang mga nilalang sa mitolohiya para takutin ang mga Pilipino at ilayo sila sa kanilang mga lumang paniniwala at iugnay ang mga ito sa demonyo. Sa paglipas ng panahon, nagbago at nag-evolve ang kwento ng tikbalang. Mula sa pagiging isang espiritu ng kalikasan, naging isa itong halimaw na nananakot sa mga tao. Ngunit sa kabila nito, nananatili itong isang mahalagang bahagi ng ating mga kwentong bayan. Maraming mga libro, comics, pelikula at palabas sa telebisyon ang naimpluwensyahan ng kwento ng tikbalang. Patunay ito na kahit sa modernong panahon, buhay na buhay pa rin ang interes natin sa mga kwentong ito. Isang kawili-wiling paniniwala na nauugnay sa tikbalang ay kapag umuulan habang nakasikat ang araw. Sa mga probinsya, madalas mong maririnig ang kasabihang may kinakasal na tikbalang. Walang malinaw na paliwanag kung saan nagmula ang kasabihang ito, ngunit ito ay isang halimbawa kung paano naging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay at pananalita ang mga kwentong ito. Ito ay isang paalala na ang mundo ng mitolohiya at ang ating mundo ay magkaugnay sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Ang tikbalang ay higit pa sa isang nakakatakot na alamat na ikinukwento sa mga bata para hindi sila magpagala-gala sa gabi. Ito ay isang simbolo ng ating mayaman na kultura at imahinasyon. Ito ay isang paalala sa atin na may mga misteryo sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ito ay isang representasyon ng ating koneksyon sa kalikasan at ang kahalagahan ng pagbibigay galang sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Sa ating paggalugad sa mga kwento ng tikbalang, nakikita natin ang iba't ibang mukha nito. Isang mapaglarong manlilinlang, isang mapanganib na halimaw, isang tapat na kaibigan o maging alipin, at isang tagapagbantay ng kalikasan. Ang iba't ibang bersyon ng kwentong ito ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng ating kultura sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Bawat lugar ay may sariling bersyon at interpretasyon ng kwento ng tikbalang. Halimbawa, sa ilang bahagi ng Visayas, ang tikbalang ay hindi gaanong kilala at mas nangingibabaw ang kwento ng ibang mga nilalang tulad ng sigbin. Sa Luzon naman, partikular sa mga rehiyon ng Tagalog, napakatanyag ng kwento ng tikbalang. Ito ay nagpapakita kung paano hinuhubog ng heograpiya at lokal na kultura ang ating mga mitolohiya. Kaya sa susunod na kayo ay mapadpad sa isang masukal na gubat o dumaan sa isang malaking puno ng baliti sa gabi, alalahanin ninyo ang kwento ng tikbalang. Hindi para matakot kundi para maalala ang isang mahalagang bahagi ng ating pagka-Pilipino. Ang mga kwentong ito ay yaman ng ating lahi na dapat nating ingatan at ipagpatuloy na ikwento sa mga susunod pang henerasyon. Ang tikbalang kasama ng mga aswang, kapre at manananggal ay bumubuo sa makulay na mundo ng mitolohiyang Pilipino. Ang mga ito ay hindi lamang mga karakter sa kwento. Sila ay mga salamin ng ating mga paniniwala, hilakbot at pag-asa. Sila ay mga paalala na ang mundo ay puno ng hiwaga at di maipaliwanag na mahika kung bubuksan lang natin ang ating mga isip.
Sana ay nasiyahan kayo sa ating paglalakbay sa mundo ng tikbalang. Marami pa tayong mga kwentong bayan na dapat tuklasin at pag-usapan. Ano pa bang mga nilalang mula sa ating mitolohiya ang gusto ninyong malaman? I-comment nyo lang sa ibaba. Agad-agad natin itong ilalathala para marami pa tayong mga istoryang maipapasa sa ating mga susunod na henerasyon. Maraming salamat sa pagtangkilik at panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga kwento mula sa ating mayamang kultura. Pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload. Ako nga pala si Tito Darbs. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamangha-manghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Hanggang sa muli mga kaibigan.